Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Gimbal Horror Stories. Ako po si Beth. Personal na karanasan ko po ang aking ikukwento. At sana po ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Matagal na po kami magkakaibigan ni Agatha, Rosie, Andrew, Isla, at Dan. Hindi po nila tunay na mga pangalan. Magkakaibigan kasi ang aming mga magulang. Kaya naman, kami-kami din ang naging magtutropa. Dahil madalas mag-hangout ang mga pamilya namin kahit nung mga baby pa kami. Syempre sa magtutropa, Sir Gimbal, hindi mawawala ang mga outing at road trip, di ba? Lalo na sa mga teenager na gaya namin. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong minsan nag-road trip kaming magkakaibigan. Matagal na naming plano iyon, Sir Gimbal. Pero dahil nga po sa kanilang priority at school life, ay hindi na namin halos magawa. Kaya naman abot langit ang saya namin na maging pre ang schedule ng lahat. Matapos magpaalam sa mga magulang, nagkanya-kanya na kami ng mga dapat dalhin. Ang pinakaplano namin ay 12 hours road trip lang papuntang Quezon. Then balik na ulit sa Manila. Dahil may kanya-kanya na rin kaming klase sa mga susunod na araw. Tanghali noon na magkita-kita kami. Yung 8-seater na van nila Dan ang pinili naming sakyan. Dahil sa maluwag iyon, may space para sa mga gamit at pati na rin sa mga gustong matulog sa likod. After mailagay yung mga kailangan ay nagsisakay na kami. Yung dalawang lalaki yung nasa harap, as usual. Ako yung nasa likod nila katabi ang mga snacks. Habang nasa likod ko sina Rose at Isla. Nasa pinakalikod namin si Agatha, nakakatapos lang ng duty sa hospital at gustong matulog. Nursing po kasi siya, Mr. Gimbal. Nagsimula na yung biyahe namin. Noong mga unang oras medyo okay pa dahil puro vibe song lang ang pinapatugtog ng dalawa. Naglalaro naman ako ng Animal Crossing sa Switch ko habang nag-EML naman si Rose at tulog si Agatha. Nagkakabiroan pa nga kami noong tumawag ang girlfriend ni Andrew. At galit na galit ito dahil hindi nagpaalam ang tropa namin. Happy breakup na ba? Natatawa kong asar kay Andrew. Nakasimangot lang ito habang nagtitipa sa phone niya. Guwapo tong tropa natin, hindi yan iiwan ni. Napahinto sa pagsasalita si Dan at napatingin sa salamin, sa taas ng kotse. Nangunot ang noo nito. Guys, bakit 5 kayo? Naguguluhan itong tanong. Napatigil naman ako sa paglalaro at napatingin sa kanya. Anong 5? Muling tumingin sa salamin si Dan bago umiling. Akala ko may katabi si Agatha kanina sa likod. Anito bago tumawa ng mahina. Mag-dinner na lang tayo, gutom lang siguro to. Aniya bago humagalpak ng tawa. Nagmamadali kasing tumayo si Agatha para pumunta sa tabi ko. At namura pa niya si Dan na tumatawa lang sa tabi ni Andrew. Napailing pa ako habang natatawa. Mahilig talaga manakot si Dan. Kahit anong oras o sitwasyon. Pati ang natutulog na si Agatha ay nagising niya. Malakas din ang tawanan nila Rosie at Isla na kanina lang ay tahimik na naglalaro. Tumingin naman ako sa kalsada at napansin na gabi na pala. Nawili ako sa paglalaro at hindi ko na malaya ng oras. Sobrang vibe din naman kasi ng mga tugtugan at kwentuhan ni Dan at Andrew sa unahan kaya halos di ko napapansin na gumagabi na pala. Dan? Asa na tayo? Biglang tanong ni Rosie na nasa tabi rin ng bintana at tinitignan ng labas. Di sa lugar kung saan maraming multo. Sabay tawa ni Dan ng malakas. Bet? Pakibatukan nga yan. Utos naman ni Isla sa akin. Tumingin din si Andrew sa labas sabay lingon sa amin. Maharlika Highway. Asa Quezon na tayo. Sagot nito. Bigla akong kinabahan nang narinig ko iyon. Pamilyar kasi ako sa mga lugar na madalas may nangyayaring paranormal dahil madalas ako nakikinig ng mga horror story sa YouTube. Isa ang Maharlika Highway sa kinakatakutan ko dahil accident prone ng kalsadang ito. Mabangin ito at kung hindi ka mag-iingat maaring may mangyaring masama sa'yo. Napaayos ako ng upo. Sa hindi malaman na dahilan ay kinabahan ako. Hindi naman po ako matatakutin pero hindi ako mapakali. Napag-usapan na magtutropa na kumain sa unang kainan na madadaanan namin.
Patuloy pa rin ang pagtakbo ng sasakyan at ang vibe na kanta. Pati na rin ang pagsabay rito ni Andrew. Sablay nga lang ang tono niya kaya naman nagiging katawa-tawa lang siya para sa mga kasama ko. Habang nagtatawanan, napansin ko na tulala si Agatha. Pinagpapawisan nito at naka-aircon naman kami. Tinanong ko siya kung ayos lang siya at tumango lang ito sa akin pero tulala pa rin siya. Sinabihan lang nito si Dan na ayusin ang pagpapatakbo at lakasan ng loob. Naguguluhan naman siya ang tinanong ni Dan kung bakit si Dan naman ang pinakamaayos mag-drive sa aming lahat. Pati na rin ang kumakantang si Andrew ay nagtaka na rin. Pinilit niyang tanungin si Agatha kung ano nangyayari rito pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa bigla na lang nagmura si Dan. "Shit pare, ang hirap kontrolin ng manibela." Anito. Nagsimula na rin umiyak si Agatha kaya agad ako nitong inalog. Natataranta naman si Andrew sa harap at hindi niya alam ang gagawin niya. "Tarantado ka pre, huwag ganyan." May halong takot na pagbabanta ni Andrew. Pero hindi pa siya pinapansin ni Dan. Patuloy lang ito sa pagdadrive habang nagsasalita. "Shit pre, kumakabig pa bangin. Kumakabig pa bangin." Nanginginig na sabi ni Dan. Ayon sa kanya ay naninigas raw ito at tila may sariling isip na lumalaban sa kanya. Kinabahan ako noon. Mas lalo kasing lumalakas ang iyak ni Agatha at hindi na rin mapakali si Rosie at Isla. Habang si Andrew naman ay panay mura habang pinipilit na pinapakalma si Dan. May katabi si Dan." Nanginginig ang boses ni Agatha. Tumingin ako sa kanya at pati na rin sa pwesto ni Dan. Si Andrew ang katabi niya, di ba? Sagot ko rito. Umiling-iling lang si Agatha at saka humagulol ulit. Paulit-ulit akong napamura sa isip. Si Agatha po kasi yung kaibigan namin na hindi man nakakakita nakakaramdam naman. May experience din siyang mga paranormal noong bata pa siya. Pero itong unang beses na may nakikita o nakakakita siya. Nagsimula na magpagewang-gewang ang kotse. Tila basig sa gandaan dahil sa nangyayari. Paulit-ulit na sinabi ni Dan na hirap na raw siya at hindi na alam ang gagawin. Nagsimula na kami magdasal sa likod. Pilit namin dinadasal na sana walang mangyaring masama. Lahat kami may kanya-kanyang pangarap at ayaw namin matuldukan iyon. Halos masakop na nga ng sasakyan namin ang kabilang lane. Mabuti na lang wala kaming halos kasalubong. May mangilan-ngilan man pero motor ang mga iyon. Isa pa, ginagawa naman ni Dan ang paraan para makabalik kami sa linya. Sa tuwing mawawala ito sa linya. Napapikit ako ng mariin at iniisip na sana ay maayos ang lahat. Ipinagdadasal ko na sana ay huwag kaming hayaan ni Lord na madisgrasya. May mga magulang kasi kami naghihintay na makauwi kami at makasama ulit. Dasal lang kami ng dasal. Naririnig ko pa rin ang iyak ni Agatha at ang pagmumura ni Andrew. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumalik na sa ayos ang lahat. Nakokontrol na ulit ni Dan ng maayos ang kotse. Tumigil na rin sa pag-iyak si Agatha at pati na rin ang pagmumura ni Andrew. Nakalagpas na kami sa highway. Nakahinga na ng maluwag ang lahat. At halos magpasalamat ako sa lahat ng santo. Ipinarada ni Dan ang kotse sa malapit na Jollibee. At bumaba kaming lahat. Inanalayan ko pa ang paglalakad ni Agatha dahil para itong mahihimatay na ewan. Sina Rose at Isla naman ay nagsimulang magkwentuhan na nangyari sa sasakyan. Pumasok naman kami sa Jollibee at umorder na si Dan. Naghanap naman kami ng mauupuan at doon ay nagtanong kami kay Agatha. Ayon sa kanya, nagising siya dahil may kumalabit sa kanya sa sasakyan. Noong una ay pilit niyang binawalang bahala ayon dahil pag-aakalang isa lang yun sa mga tropa namin pero noong nag-joke si Dan at lumipat siya sa tabi ko ay doon lang niya napagtantong siya lang pala mag-isa sa likod. Ang sabi niya ay nararamdaman na niya na may kasama kami sa sasakyan mula noon pero hindi niya ito matukoy. Halos hindi na kami nakakain ng hapunan na iyon, Sir Gimbal. Hindi rin namin halos mapaniwalaan ang sinasabing iyon ni Agatha.
Hindi naman po kami naka-experience ng mga paranormal na pangyayari before kahit pa na magkakaibigan na kami simula bata. May mga kinukwento ang magulang ni Agatha sa amin. Ngunit, pinagsasawalang bahala lang namin iyon. Hindi rin naman kasi kahit kailan nag-o-open ng mga ganoong topic si Agatha. Ang plano sanang agad na bumalik sa Maynila ay naudlot dahil nagdesisyon kaming pagpahingahin muna si Agatha at ganoon na din naman si Dan na halos ayaw nang bumalik sa van. Si Isla lang ang nagsuggest na magbook kami ng Airbnb overnight. Ganoon rin naman kasi, hindi rin kami makakabalik agad dahil sa nangyari. Kaya ay mas mabuti pang maghanap na lang kami ng tutuluyan. Nakabook naman agad kami, Sir Gimbal, sa kadahilan ng hindi naman peak season at may kakilala rin ang mga owner si Isla sa area. Hinakot lang namin ang iilan naming mga gamit. Bago naglakad papunta sa Airbnb na walking distance lang, sa unahan si Isla at si Dan. Sila kasi ang kausap ng caretaker kaya naman mas nauna sila sa amin dala ang ilang gamit. Habang si Rosie at Andrew naman ay nagkukwentuhan sa likuran ng dalawa. Kami ni Agatha ang nasa pinakalikod at hawak ang kanya-kanya naming bag. Tahimik pa rin si Agatha. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hindi rin naman ako makapagtanong dahil hindi ko alam kung paano sisimulaan. Pagkarating namin sa Airbnb ay kanya-kanya kami ng higa. Wala nang naglakas ng loob na maglinis ng katawan dahil na rin sa pagod namin lahat sa biyahe. May 3 kama ang Airbnb. Pinagduktong-duktong na namin ng dalawa para roon kami hihigang mga babae. Pinili ko ang nasa pinakadulo katabi ang pader. Katabi ko si Agatha. At katabi naman niya si Rosie at Isla. Ang nag-iisang higaan na natira ay para na lang kay Andrew at Dan. Mabilis akong nahiga. Hindi ko na hinintay pang patayin ng mga kasama kong ilaw. Dahil nagkukwentuhan pa ang mga ito. Nagtalokbong na lang ako ng kumot at doon ay unti-unting natulog hanggang sa nagsimula na akong managinip. Nagsimula ang panaginip ko noong tanghali at nagkita-kita kami sa Cubao. Ngunit hindi ako kasama. Para akong nasa malayo at pinapanood ang mga kasama ko na sumakay ng van. Ganoon na rin ang isang lalaking maitim na maitim. Sa sobrang itim ay halos hindi ko na ito makita. Para siyang uling sa sobrang itim. Nagsimula nang umandar ang kotse. Tila ba kasunod ako sa bawat andar nito kahit hindi naman ako umaalis sa kinakatayon ko at katakatakang kitang-kita ko rin ang nangyayari sa loob ng kotse. Kita ko ang sarili ko naglalaro ng Switch at ang dalawang lalaki sa harap. Rinig na rinig ko ang pagtatrash talk ng dalawa namin na kaibigan at ganoon na din ang mahimbing na pagtulog ni Agatha. Lumipas ang mga oras na walang ginagawa ang lalaking kulay itim. Nakaupo lang ito sa tabi ng natutulog na si Agatha. Hanggang sa nagsimula ng dumilim, kitang-kita ko rin kung paano kalabitin si Agatha. Hanggang sa gumising ito at lumipat sa tabi ko. Kitang-kita ko rin kung paano ito lumipat sa tabi ni Dan at pilit inaagaw sa isang manibela. Tumatawa ito ng nakakakilabot at paulit-ulit na sinasabing isasama niya kami sa hukay. Paulit-ulit ang tawa nito. Naririnig ko rin ang dasal naming lahat. At ang pinaka nakakakilabot ay ang pagsabay nito sa bawat dasal na uusalin namin. Nanginginig ang buo kong katawan. Habang pinapanood ang pangyayari, hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maialis ang tingin ko sa maitim na lalaking nakikipag-agawan ng manibela kay Dan. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang yugog ng kung sino sa akin. Doon na ako natauhan at bumangon. Pagdilat ko ay inaasahan kong isa sa mga tropa ko makikita ko ngunit halos mahimatay ako nang makita ko ang mukha ng lalaking maitim. Nakangisi ito at kitang-kita ko ang matutulis nitong mga ngipin. Duguan ang mga mata nitong nakatingin sa akin at paulit-ulit na binabanggit ang dasal na inuusal namin kanina. Akala nyo siguro matatakbuhan nyo ako, no? Sabi sa akin ng maitim na lalaki. Pilit akong sumigaw ngunit walang lumalabas na boses sa akin. Tawa lang ito ng tawa na para bang isa akong katawa-tawa para sa kanya. Paulit-ulit ako naghuhumiyaw ngunit ganoon pa rin ang nangyayari. Tumatawa lang ito ng tumatawa at paulit-ulit na binabanggit ang iba't ibang dasal
At bukod doon, bumubukas sara din ng mga ilaw. Lumalakas ang hangin at sobrang lamig ng paligid. Hindi ako halos makagalaw. Parang may mga sariling utak ang mga mata kong makipagtitigan sa lalaking itim habang nakangisi ito at kung ano-ano ang sinasabi. Hanggang sa bigla na lang akong nitong sinakal. Pakiramdam ko noong mga oras na iyon ay doon ako mamamatay. Humigpit ang pagkakasakal nito sa akin. Nakangisi pa rin ito, humahalakhak habang pinagmamasdan akong unti-unting mawala ng hangin. Pilit akong kumakawala ngunit hindi ko magawa. Tila wala akong lakas para lumaban at ang kaya ko lang gawin ay titigan ito. Noong malapit na akong mawala ng malay, ay isang sampal ang gumising sa akin. Napabangon ako. Habol ang hininga habang pinipilit iniisip kung ano ba ang nangyayari. Tagaktak ako ng sobra ng pawis at nanghihina. Hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng pwedeng panaginip ay yung kasama pa namin kanina sa van ang napanaginipan ko. Ayos ka lang? Nag-aalala ang tanong ni Agatha. Siya pala yung sumampal sa akin kanina kaya nagising ako. Inabutan niya ako ng tubig at pilit pinapakalma. Matapos ang ilang minuto ay kumalma na rin ako. Ikinuwento ko na rin kay Agatha ang naging pangyayari sa panaginip ko at doon niya ay kinuwento rin na pareho kami ng panaginip. Ang pinagkaiba lang ay mas nauna siyang nagising kaysa sa akin. Nagpa siya kaming gisingin na rin ng mga kasamahan namin at ikwento sa kanila ang lahat. Nagulat pa sila noong una pero dahil alam nilang hindi naman kami gagawa ng kung ano-anong kwento ay naniwala naman sila agad. Sinabi rin namin sa kanila na mag-impake na at uwi na dahil hindi na kami safe sa loob ng Airbnb. Nag-decide na lang din kaming iwan ang van at mag-commute na lang pabalik ng Manila. Wala naman ang sumama sa amin pagkatapos ang nangyari sa Airbnb. Wala rin namang kakaibang naramdaman si Agatha at nakauwi ng ligtas sa Manila. Hindi na namin sinabi pa sa mga magulang namin ang nangyari dahil baka hindi na pumayag ang mga ito sa susunod. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa amin ang experience na iyon. At kahit nga may kanya-kanya na kaming trabaho ay minsan pa namin napapagkwentuhan ang pangyayaring iyon. Marami pa po kami naging road trip ngunit sinisigurado namin na hindi na ulit kami dadaan sa lugar na iyon lalo na kung gabi. Nagdadasal na rin kami bago bumiyahe at parating inaalala na maging maingat sa kung anumang oras. Hanggang dito na lang po muna siguro, Sir Gimbal. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko kahit hindi ganoon kahaba at kaganda. God bless po sa channel niyo, sir. And always po sana kayo mag-iingat. At hanggang dito na lang po muli mga kagimbal. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat po muli.